The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, "My daughter has just died, but come, lay your hand on her, and she will live." Jesus rose and followed him, and so did his disciples. A woman suffering hemorrhages for 12 years came up behind him and touched the tassel on his cloak. She said to herself, "If only I can touch his cloak, I shall be cured." Jesus turned around and saw her and said, "Courage, daughter, your faith has saved you." And from that hour, the woman was cured. When Jesus arrived at the official's house and saw the flute players and the crowd who were making a commotion, he said, "Go away, the girl is not dead but sleeping." And they ridiculed him. When the crowd was put out, he came and took her by the hand, and the little girl arose, and news of this spread throughout all the land. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Empathy is originally a Greek word that enters into our English vocabulary, which means to put oneself into the shoes of another. The American Indians would graphically illustrate it by explaining that if you would like to experience what your fellow man is feeling, you wear his moccasins, you wear his shoes, and walk a mile with them. You put yourself into the situation. Without losing oneself, you'll begin to understand how the other is struggling in his journey in life. The enfleshment or the incarnation of empathy in our humanity is touch. Touch is a representation of our humanity because it engages our sense of proportion. When we touch, it means we are not so close that we impose ourselves upon the other, that we suffocate the other with our presence. On the other hand, we are not so far away that the other fellow is suffering in isolation without experiencing our presence. Sa Tagalog, ang empathy ay isinasaling wika bilang pakikidamay. Pakikidamay. Hindi mo sitwasyon, hindi mo problema, hindi mo kalungkutan, pero nakikihati ka sa kalungkutan at pagdurusa ng kapwa mo upang nang sa ganon, gumaang-gaang ang dinadala ng kapwa mo. Hindi ka nawawala sa iyong sarili. Dala-dala mo pa rin ang iyong sarili sapagkat ang pakikidamay ay pagbibigay ng sarili. Empathy is not self-seeking. It's self-giving. And in self-giving, you retain yourself, your identity. You retain your self-possession because precisely in your self-possession, that's your foundation in your self-giving. You cannot give what you do not have. And if you possess yourself, very well, you will be able to give yourself. Nakikidamay. Yung pakikidamay na yan, ang nagbibigay lakas ng loob sa ating kapwa. Sapagkat
nararamdaman niya na ikaw ay may pagmamalasakit. Meron siyang mahahawakan sa mga oras ng kagipitan. Kaya nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Tingnan niyo dito sa ating ebanghelyo sa araw na ito. 2 kaso, 2 babae. Yung isa may karamdaman, yung isa patay na. Yung may karamdaman, may pananampalataya siya na si Jesus ay may malasakit. Nakipag-ugnayan siya kay Jesus sa pamamagitan ng haplos. If only I could touch the tassel. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nahawakan si Kristo. Sino ba si Kristo? Ngayon lang niya siguro natagpuan ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit niya hahawakan? Kayo ba humahawak sa mga taong hindi niyo gaanong kilala? Maglalakas ng loob ka sapagkat may pananampalataya ka na yung hinahawakan mo ay may malasakit sa iyo. May nananampalataya siyang si Jesus ay may malasakit sa kanya. Hinawakan niya. Nawala ang kanyang takot. Pinaglabanan niya yung takot niya. Hinawakan niya at siya ay binigyan ng Panginoon ora mismo ng himala na bumalik ang kanyang kalusugan. Nagmalasakit sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat nanampalataya siyang dadamayan siya ng ating Panginoon. Yung isa naman, yung ama. Yung ama nung namatay na dalagita. Ano ba naman yun? Di naman kilala ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga taong yan. Pero may pananampalataya yung ama ng dalagita na itong Panginoong ito ay may malasakit. Kaya sa kagipitan, may mapanghahawakan siya. Kaya hiniling niya sa ating Panginoong Jesucristo, patay na ang anak ko. Patay na, ha? Pero nawala yung kanyang pangamba. Sa gipit na kalagayan, may panghahawakan siya sapagkat ang ating Panginoon may pananampalataya siyang may malasakit. Kaya ang ating Panginoon, hinawakan yung dalagita at nabuhay na mag-uli yung dalagita. Ang Diyos ang ating hahawakan. May pananampalataya ba kayo sa ating Panginoon? Sabay hinahawakan ninyo sa mga oras ng kagipitan at kayo ba'y nananampalatayang sa mga oras na yan at hindi lamang sa kagipitan kundi sa ating mga kahirapan sa buhay na ito, meron tayong mapanghahawakan o nawawala yung ating pananampalataya at bumibitaw tayo sa ating Panginoon. Nasabi natin, ako nagbibingi-bingihan naman ng Panginoon, hindi naman ako pinakikinggan, hindi ako pinagmamalasakitan. Kapag nawala ang ating pananampalataya, hindi ang Diyos ang hindi humahawak sa atin, tayo ang bumibitaw. Kaya wag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng ating salitang Amen. Alam niyo ba yung salitang Amen? Ang original niyan ay isang salitang Hebreo, verbo, heemin. Ang ibig sabihin ng heemin, yung ginagamit ng mga batang nagsisimula pa lamang matutong maglakad. Pagkatapos haharap sa kanilang ama at sasabihin, heemin, buhatin mo ako. Ayan. Nagpapabuhat sa ama sapagkat nahihirapang maglakad. Yung ama naman, bubuhatin siya. At parang yung mga amang Pilipino, nakita nyo na yung mga amang Pilipino, mapaglaro ang pagmamahal. Nilalaro yung bata, hinahawakan yung bata, pagkatapos itinataas sa hangin.
Yung bata, hindi natatakot sapagkat alam niyang ama niya yung nakikipaglaro sa kanya. Kinikilig pa nga sa tuwa kapag ka nilalaro, ano? Kayo ba, mga amang ginawa niyo na sa anak niyo yun? Oo. Oh. Bakit yung anak hindi natatakot? Gawin niya ng isang lalaking hindi niya ama at makikita niyo, mamumutla yung bata. Bakit? Hindi siya sigurado eh. Baka pagtaas na ganun sa hangin eh. Oh, hindi siya saluhin. Pero sapagkat alam nung bata na may pagmamahal at malasakit sa kanya yung ama, hindi siya babagsak sa panganib sapagkat sasaluhin siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Kaya ganun din tayo ha, may mapanghahawakan tayo. Kaya tuwing tayo pinapahayag natin yung pananampalataya natin eh. Ganun ang sinasabi natin, Amen, hawakan mo ako, Ama. At pag hinawakan kayo ng Ama, naku, baka makipaglaro sa iyo. Uy, itataas ka. Itataas ka sa hangin. Pero huwag kayong matatakot. Ama niyo yan. Babagsak kayo sa matipuno na kamay ng Ama. At kung di kayo sasaluhin ng Ama, bibigyan kayo ng pakpak para tuluyang kayong makalipad. Ganyan ba ang pananampalataya niyo? O baka sa ilong lang pag kayo nagsasabi, Amen. Kayo ba'y handang humawak sa Ama? At kayo ba'y handang magpahawak sa Ama? Expect that when that Father would hold you, you are going to have the excitement of a flight. But don't be afraid. You are going to land in His arms. And if you fail to land in His arms, He's going to give you wings to fly. Amen.